Hindi tuluyang naisabatas ang Magna Carta of the Poor matapos itong hindi pirmahan ni Pangulong Aquino ay sa Pangulo dahil yan sa nakakalulang gagastusin umano kapag ipinatupad na ang mga probisyon ng naturang batas. Dismayado tuloy ang ilang sektor dahil ito daw sana ang mag-oobliga sa gobyerno na magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Nakatutok si Sherry Ann Torres. 2 buwan na dito sa kalsada ang 36 na taong gulang na si Evelyn Cortez. Napaalis kasi sila sa inuupahang bahay sa Nia Road nang nawalan ng trabaho ang asawa. Kaya naman umaasa si Evelyn ng tulong mula sa gobyerno. Ang inaasahan ng mga katulad niya, ang bagong pasang panukalang batas na Magna Carta of the Poor. Pero hindi ito pinirmahan ni Pangulo Aquino para maisabatas. Sa halip, ito ay kanya na-veto. Paano naman po naging walang pera yung gobyerno eh? Nakikita ko po eh, parang wala naman po siyang ginawa sa yata sa ano eh. Kasi lagi naman ganyan eh, lahat naman ng upo ng presidente, ganun na nangyayari. Ang Magna Carta of the Poor mag-oobliga sana sa gobyernong bigyan ng pagkain, bahay, tulong medikal, trabaho at edukasyon ang mahihirap na katulad ni Evelyn. Ang mga walang bahay ngayon, nasa 900,000 na ayon sa 2010 data ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Sabi ni Secretary Joel Rocamora ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, nagkaproblema daw sa probisyon ng Magna Carta na naglalagay sa gobyerno sa obligasyong sagutin ang mga kailangan na mahihirap, lalo't walang malinaw na pagkukunan ng pondo. Ang gagastusin natin is 2.320 trillion. Okay. So, ang bod niyan, isa pa lang doon sa 5 karapatan, hindi na kayang punuin ng budget. Proceeds from the privatization of sequestered assets will go to poverty programs. Ang sabi daw ng PCGG, wala nang sequestered assets na pwede pang i-privatize. Bilang patunay na para sa mahirap din na Aquino administration, agad na itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino sina NEDA Director General Arsenio Balisacan at DSWD Secretary Dinky Soliman para bumalangkas ng bagong panukala kapalit ng Magna Carta of the Poor. Hindi man nila sabihin, kailangan daw talaga nila na madaliin ang magiging kapalit ng panukalang batas na ito para naman umabot sa State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino sa Hulyo. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, isa sa may akda ng Magna Carta of the Poor. Tanggap daw ang desisyon ng Pangulo. Pero hindi naman daw nangangahulugang hindi na ito maisa sa batas pa. Talagang sinabi ng Presidente na hindi talaga kakayanin dahil sa laki ng gastusin, maghihintay lang tayo ng substitute bill. Sana makapagbigay yung NAPSI o yung concerned government agencies ng substitute bill so we can it over and pass. Pero si retired Archbishop Oscar Cruz na aktibo rin nagsulong para sa pagpasa ng Magna Carta of the Poor, hindi raw matatanggap ang desisyon ng Pangulo. I felt very bad when this came to my knowledge. Bakit all of a sudden binitong buo? Kung halimbawang hindi kaya talaga ng budget, ay di siguro naman pwedeng bito yung iba. Akala ko ba ang dahil pera? Pero paliwanag ng Pangulo, sa ilalim ng saligang batas, hindi siya pwedeng mag-veto ng piling bahagi ng isang iminumungkahing batas. Liba na lang kung ito ay appropriation revenue o tariff bill. Klaro, appropriation measure, pwedeng line item. Revenue measure, pwedeng line item dito. Tariff measure, pwedeng line item. Ayan, hindi, doesn't fall in the area of the three. So, you cannot line item dito. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras.